Taong 1984 sa isang liblib na barangay sa hilagang bahagi ng Cotabato, Mindanao. May isang matandang lalaki na kilalang kilala ng mga taga roon. Siya si Lolo Tikyo. Isang kuba, may pilay na kaliwang paa at may mata na halos puti na ang kaliwa. Bulag na simula pa ng araw ng pagkabata, ngunit sa kabila ng anyo niyang kahabag-habag sa paningin ng iba, siya'y isang taong tinitingala, lalo na sa tuwing may nangyayaring kababalaghan sa kanilang lugar. Walang tao sa barangay San Isidro na hindi nakakakilala sa kanya. Bata man o matanda, kapag nababanggit ang pangalang Lolo Tikyo, tiyak na may kwento ang bawat isa. Siya ang takbuhan ng mga may sakit na hindi kayang gamutin ng ospital. Siya rin ang nilalapitan kapag may nawawala o may biglang nangihina sa hindi mapaliwanag na dahilan. Isang gabi ng tag-ulan, habang ang ulan ay patak ng patak sa yero ng bahay ni na Janela, may kakaibang nangyari. "Nay, narinig niyo po ba yon?" Bulong ni Janela habang yakap ang maliit na unan. Nasa sala sila ni Aling Simang. Ang kanyang ina at ang kapwa ay tahimik na nakikinig sa bawat lagaslas ng ulan. "Parang may kumakaskas sa likod ng bahay," sagot ni Aling Simang na may kunot sa noo. Tumayo si Mario, ang panganay nilang anak na 16 na taong gulang, at marahang binuksan ang bintana. Sa liwanag ng kidlat, may naaninag siyang itim na figura na gumagapang malapit sa puno ng saging sa likod ng bahay. Hindi ito hayop, masyado itong malaki para sa pusa o aso. "Mario, anong nakikita mo?" tanong ni Aling Simang. "Parang tao na nakaluhod, pero ang galaw, hindi normal," sagot ni Mario habang hawak ang tabak sa tabi ng bintana. Biglang bumukas ang pinto. "Bakit nakabukas ang pinto?" sigaw ni Clara, ang bunsong anak na kagigising lang mula sa hilig. Basang-basa ang sahig malapit sa pintuan. "Wala namang lumabas sa atin wika ni Janela na namumutla. Mabilis na isinara ni Aling Simang ang pinto at nilagyan ng sangkala. Kinuha niya ang bote ng banal na langis na ibinigay sa kanila ni Lolo Tikyo 3 buwan na ang nakakalipas. "Sabihin mo kay Clara na isalpak sa noo ang krus," utos ni Aling Simang kay Janela. Nagkatinginan silang magkakapatid. Si Mario hindi bumitaw sa hawak niyang tabak, habang si Clara ay tahimik na umiiyak. Kinabukasan, pagkabasag ng araw, nagpunta agad si Aling Simang sa kubo ni Lolo Tikyo na nasa likod ng bukirina, mga 300 metro mula sa kanilang bahay. "Lolo Tikyo, gising na ho ba kayo?" sigaw niya habang binubuksan ang gate na kawayan. Pasok ka, Simang. Ramdam ko ang dahilan ng pagdating mo," sagot ng matanda mula sa loob. Nakasabit sa likod ng pintuan ang mga tuyong dahon ng sambong at may amoy na kamangyan na umaalingasaw. Sa sulok ng maliit na silid ay may altar na may itim na kandila at bote ng langis. "May dumalaw sa inyo kagabi, ha?" wika ni Lolo Tikyo habang kinakamot ang puting balbas. "Opo, isang maitim na figura sa likod ng bahay, parang hindi tao," sagot ni Aling Simang habang nanginginig. "Hindi nga tao yon. Gusto kayong kunan ng hininga at mukhang may galit sa inyo. May naiinis ba sa pamilya mo nitong mga nakaraang buwan?" Napaisip si Simang. "Teka, si Lario, di ba siya yung muntik mo nang masigawan noong inaawat mo siya sa pagwawala sa lamay ng kapatid niya?" Dagdag pa ni Lolo Tikyo. "Oo, pero hindi ko siya sinigawan. Hinila ko lang siya palayo kasi lasing na lasing na." "May mutya ang mga ganong gabi. Mahina ang harang ng ating mundo sa gabi ng lamayan. Kung may nagalit at may nakaalam sa itim na gawain, madali silang makakapasok." Lumapit si Lolo Tikyo sa isang kahon, kumuha ng maliit na garapon na may laman ng tila itim na buhangin, at binigyan si Aling Simang. "Ikalat mo ito sa 4 na sulok ng bahay nyo. Pagkatapos isabit ang dahon ng saging na may tatak ng dugo ng manok. Ako na ang bahala doon. Babalik ako mamayang 9:00 ng gabi."
Kinagabihan, alas 8 pa lang, sinara na ng pamilya ni Simang ang mga bintana at pintuan. Sa labas palalim na ng palalim ang dilim at malamig ang simoy ng hangin. May kakaibang katahimikan sa paligid, tila nagtatago ang mga ibon at kuligliga. Maya-maya dumating si Lolo Tikyo, sakay ng kanyang itim na bisikleta. May dalang puting sako na nakapatong sa balikat. Pagpasok niya sa bahay, huminto siya sa gitna ng sala at inilapag ang sako. Mula rito, kinuha niya ang isang maliit na kulungan ng manok. Kulay itim ang balahibo, pulang-pula ang mga mata. Kailangan sumingaw ang dugo ng itim na manok. Magpatak ako sa 4 na sulok ng bahay. Huwag kayong lalabas. Ano man ang marinig niyo. Lolo Tikyo, may aswang ba talaga? Tanong ni Clara. Hindi basta aswang. Isa siyang taong may galit na pinaglaruan ng kadiliman. Marami na akong nakitang ganito. Pero yung lumapit sa inyo gabi, hindi basta ordinaryong nilalang. May dala siyang layon. Tumangulang si Clara at humigpit ang yakap kay Janela. Habang isa-isang pinapataka ni Lolo Tikyo ng dugo ng itim na manok ang 4 na sulok ng bahay ni Aling Simang, si Janela naman ay tahimik na nanonood. Hawak-hawak si Clara na hindi pa rin mapakali. Sa labas nagsimulang lumakas ang ihip ng hangin kahit walang ulap sa langit. Ramdam na ramdam sa balat ang malalamig at malalagkit na simoy na parang may kasamang pangingilabot. Ayusin niyo ang pagkakaupo. Huwag kayong dumikit sa pader. Bili ni Lolo Tikyo habang hinahaplos ang kanyang tungkod na may ukit na mga lumang simbolo. Lolo, may amoy na mabaho sa bintana. Bulong ni Mario habang nakatitig sa kurtina. Huwag mong gagalawin ang tabak mo hanggat hindi ko sinasabi. Sagot ni Lolo Tikyo. Bumagsak ang isang mabigat na bagay sa bubong. Gumulong ito mula sa isang dulo papunta sa kabila. Tila may naglalakad na mabigat pero hindi ito hakbang ng tao. Parang gumagapang na matigas ang mga galamay. Halika rito, Clara, sabi ni Janela habang kinakalong ang kapatid. Sa labas may maririnig na garalgal na tawa. Hindi halakhak ng tao kundi parang halinghing ng nilalang na nilulunod ang sariling boses sa dilim. Lario! Bulong ni Lolo Tikyo habang hawak ang maliit na salamin na may ukit ng araw at bituin. Pinili mong sumanib sa halimaw kahit alam mong kababata mo ang mga taong to. Biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Sa may kusina pumutok ang bintana at pumasok ang putik na may kasamang balahibo. Simang, ilabas mo ang palaspas na ibinigay ko sa iyo ng Flores de Mayo. Utos ni Lolo Tikyo. Agad namang tumakbo si Aling Simang sa kanyang aparador at hinugot ang pinatuyong palaspas na may tali ng pulang sinulid. Itinusok ito ni Lolo Tikyo sa sahig sa gitna ng bahay at saka naupo ng padaluhong sa harap nito. Binuksan niya ang kanyang supot at kumuha ng maliit na sisidlan na may asul na likido. Sa ngalan ng liwanag, sa gabing puno ng panaghoy, ikaw na nasa labas, bumalik ka sa lupang sinilangan mo. Sigaw ni Lolo Tikyo. Niyanig ng malakas na hangin ang buong bahay. Napayuko silang lahat. Sumigaw si Clara habang si Janela ay pilit siyang pinapatigil. Maya-maya, bumukas ang isang pinto sa likod bahay. Hindi ito ginalaw ng tao, kundi ng isang hindi nakikitang lakas. Pumasok sa sala ang itim na figura. Ang katawan nito'y baluktot, mahaba ang mga daliri na parang bakal at may balahibong basa sa balikat. Tikyo! Isang boses na parang humihila sa dila ang lumalabas mula sa figura. Lario, kung may natitira pa sa iyong pagkatao, hindi ito ang huling gabi ng pagkakahawak sa iyo ng dilim. Sabi ni Lolo Tikyo. Saka itinapon ang asol na likido sa may pintuan. Pumasok sa figura ang liwanag na tila asul na apoy at nangisay ito. Tumalsik ang mga bubong sa paligid. Umusok ang paligid ng isang nilalang. Sumisigaw ito pero hindi makalapit sa palaspas. Nag-umpisa itong umatras pero nang isalpak ni Lolo Tikyo ang tungkod sa sahig, para itong napako.
Pagbabayaran mo ang mga kaluluwa ng mga batang inubos mo nitong nakaraang mga gabi. Wika ni Lolo Tikyo. Lalong tumindi ang amoy ng pagkabulok. Si Mario ay nakatakip na ng ilong at bibig habang pinoprotektahan ang kanyang mga kapatida. Pilit na tinatanggal ng nilalang ang isang balot sa kanyang dibdiba. Isang mutya na kulay berde na nakakabit sa isang buto. Yan ang sinaniban mong taglay. Yan ang nagpapalakas sa'yo. Sigaw ni Lolo Tikyo. Bigla nitong hinampas ng tungkod ang sahig at sumabog ang palaspas sa liwanag. Parang may nasusunog na dahon. Naghiyawan ang nilalang habang nagbabago ang hugis nito. Mula sa nakayukong nilalang, naging isang taong halos wala ng anyo. Nilapitan ito ni Lolo Tikyo. Lario, hindi mo na ito dapat piniling landas. Patawad po, bulong ni Lario bago tuluyang bumagsak sa sahiga. Huminto ang hangin, tumigil ang pag-ulan, bumalik sa dati ang paligid. Pagkaraan ng ilang oras, tahimik ang lahat. Nakaupo si Mario sa hagdan, bitbit pa rin ang tabak, at si Janela at Clara ay nakatulog sa gilid. Habang si Aling Simang ay pinupunasan ng pawis sa noo ni Lolo Tikyo. Maraming salamat, Lolo Tikyo. Kung wala kayo... Hindi na natapos ni Aling Simang ang sasabihin. Hindi ito ang unang beses, Simang. Marami pang tulad ni Lario na nilamon ng galit. Basta may pot sa puso, madali lapitan ng kadiliman. Siya ba ang kumuha sa mga batang nawala? Tanong ni Mario. Tumango si Lolo Tikyo. Oo, pero hindi siya ang tunay na ugat. May mas malalim pa. Ang mutya na bitbit niya, hindi niya sariling taglay yon. Ibinigay ng isang matandang mangkukulam sa kabilang barangay. Ano pong gagawin natin ngayon? Sabi ni Janela. Bukas na madaling araw pupunta tayo sa sapa. Doon natin lulubugan ang mutya. Dapat hindi ito magtagal sa lupaing ito. Bago pa man sumikat ang araw, naglakad si Lolo Tikyo kasama sina Mario at Aling Simang patungo sa may sapa sa likod ng kakahuyan. Sa daan ay tahimik lang si Mario. Bitbit niya ang sisidlan ng mutya na nakabalot sa puting tela. Nagkamali si Lario, pero dapat bang tapusin ang buhay niya? Tanong ni Mario habang naglalakad. Hindi ko siya pinatay, Mario. Hindi na niya kayang mabuhay dahil ubos na ang katawang tao niya. Ginamit lang siya ng kulang. Pagdating nila sa sapa, ibinaba ni Lolo Tikyo ang puting tela at inilubog ang mutya sa ilog. Umusok ito at lumutang sa ibabaw ng tubig na parang bula. Unti-unti ito nga nawala sa ilalim. Sa tubig, babalik sa liwanag ang lakas ng lupa. Bulong ni Lolo Tikyo. Lolo, paano kung may iba pang mutya sa baryo natin? Tanong ni Aling Simang. Yan ang dapat ninyong paghandaan. Hindi sa lahat ng panahon nariyan ako. Habang sila'y pabalik sa baryo, may narinig silang matandang babae na nagsisisigaw mula sa bukid. Tulungan niyo ako! Ang anak ko! Dali-daling pumunta si Lolo Tikyo papunta sa pinanggagalingan ng tinig. Doon niya nadatnan ang pamilyar na tao. Si Clara, kapatid ni Janela, walang malay at duguan ng paa. Paano nakarating dito si Clara? Gulat ni Aling Simang. Hindi yan si Clara, sabi ni Lolo Tikyo habang nilalabas ang kanyang langis. Pero mukha siyang si Clara. Sigaw ni Janela habang napapatras. Lumapit si Lolo Tikyo at inilagay ang langis sa kanyang matang bulaga. Sa sandaling iyon tila may nakikita siya na hindi nila nakikita. Dahan-dahang inilapit ni Lolo Tikyo ang kanyang palad sa noo ng batang kahawig ni Clara. Sa sandaling dumikit ang kanyang daliri na may langis, biglang nagsimulang manginig ang katawan ng bata. Ang maputlang balat nito ay nagsimulang magkulay abo at ang mga daliri nito ay humaba. Naging matutulis na parang kuko ng uwak. Hindi ka si Clara, isa kang panlilin lang. Wika ni Lolo Tikyo habang nilalapit ang kanyang tungkod sa katawan ng nilalang. Sumigaw ito ng malakas. Ang sigaw ay hindi boses ng bata, kundi isang malalim at mabasag na tinig. Bumalik ka sa pinanggalingan mo! Sigaw ni Lolo Tikyo.
Mula sa bunganga ng nilalang ay lumabas ang maitim na usok at ang katawan nitong kahawig ni Clara ay unti-unting nalusaw sa lupa. Naiwan sa damuhan ang isang piraso ng balat na parang pinaghubaran. Nasaan ang totoong Clara? Tanong ni Janela, nanginginig sa takot at pag-aalala. Pwede siyang nakakulong pa rin sa bahay niyo o kaya nasa ibang dako. Kailangan natin siyang hanapin ngayon din. Sagot ni Lolo Tikyo. Tumakbo silang tatlo pabalik sa bahay. Habang papalapit sila sa bakuran, napansin ni Mario na may bukas na bintana sa likod. Bagay na hindi nila iniwang bukas kanina. Pagpasok nila sa loob, tahimik ang kabahayan. Walang ingay, walang galaw, tila walang tao. Clara? Tawag ni Janela habang tumatakbo paakyat sa kwarto ng kapatida. Pagbukas ng pinto, nakita niya si Clara. Nakaupo sa sulok, yakap ang tuhod at umiiyak ng tahimik. Clara, anak! Sigaw ni Aling Simang habang niyakap ito. Hindi ko alam kung paano ako nakarating doon. May amoy usok, tapos parang may humihila sa akin. Sabi ni Clara at nanginginig. Huwag ka nang mag-alala, kasama mo na kami. Wika ni Janela habang hinihimas ang likod ng kapatida. Ang humalili kay Clara kanina ay tinatawag na tumbalik. Nilalang na ginagaya ang katawan ng bata upang iligaw ang pamilya. Gamit ng kulam upang palambutin ang proteksyon ng tahanan. Paliwanag ni Lolo Tikyo habang inuupuan ang silyang kahoy sa tabi ng altar sa salas. Lolo, dapat bang ituloy pa natin ang paghahanap sa pinagmulan ng mutya ni Lario? Tanong ni Mario. Oo, kung hindi natin ito agad matunton, baka may susunod na katawan na gagamitin nila. Kinabukasan maagang nagtipon sina Lolo Tikyo, Mario at Aling Simanga. Sumama din si Janela kahit pinigilan siya ng ina. Gusto ko makasigurado na ligtas si Clara at kung sakali man handa akong tumulong. Sabi ni Janela habang bitbit ang bote ng langis at dasal na isinulat ni Lolo Tikyo. Dinala sila ng matanda sa hangganan ng barangay sa mismong lugar kung saan may lumang bahay na halos gumuho na sa kalumaan. Ayon kay Lolo Tikyo, ito ang dating tirahan ng isang matandang babae na ang pangalan ay Alondra. Isang kilalang mangkukulam na pinaniniwalaang namatay na, pero may usap-usapang buhay pa ito at naninirahan sa ilalim ng lupa sa likod ng palumpong sa bandang dulo ng kagubatan. Pagdating nila doon, bumigat ang hangin. Parang ayaw gumalaw ng paligid. Ang mga puno ay tahimik, ang mga ibon ay tila nawala. Simula dito, huwag kayong magsasalita kung hindi kailangan. Ang lupaing ito ay sensitibo. Kayang pakinggan ng mga nilalang ang bawat bulong. Pabala ni Lolo Tikyo. Naglakad sila papasok sa makitid na daan hanggang sa marating nila ang isang kuweba na natatakpan ng mga ugat ng punong kahoy. May mga sanga na parang kusang gumagalaw upang harangan ang pasukan. Kumuha si Lolo Tikyo ng abo mula sa kanyang supot at inihip ito sa hangin. Biglang naghiwalay ang mga ugat at bumukas ang butas ng kuweba. Dito nakatago ang pinagmulan ng mutya. Bulong ni Lolo Tikyo. Pagpasok nila, amoy lupa at amag ang paligid. Sa dingding ng kuweba ay may ukit ng mata at bibig na tila minamasdan sila habang naglalakad. Biglang may tunog ng halakhak, pabulong pero paulit-ulit. Mga bisita, mga bisita. Mula sa pinakaloob ng kuweba ay lumitaw ang isang matandang babae. Baluktot ang likod, may mahabang buhok na kulay abo at pulang-pula ang mga mata. Hawak niya isang baston na may nakataling buto. Alondra! Sampit ni Lolo Tikyo. Tikyo, buhay ka pa pala. Akala ko ay kinuha ka na ng mga kaluluwa noong gyera. Hindi pa ako tapos sa tungkulin ko. Binalikan kita dahil sa ginawa mong pagbibigay ng mutya sa batang ginagamit ng kadiliman. Ano sa tingin mo ang karapatan mo na magsalita sa lupa ko? Singhal ng matanda habang tinutusok-tusok ang sahig gamit ang kanyang baston. Karapatan ng liwanag na supilin ang dilim
kahit saan man ito magtago. Mabilis ang sumunod na pangyayari. Lumipad ang mga alikabok, nagsimula ang mga ukit sa pader na gumalaw at parang may gustong lumabas. Umikot ang hangin sa loob ng kuweba. Janela, Mario, kami na ang bahala dito ni Simang. Sabi ni Lolo Tikyo habang tinutulak sila papalayo. Ngunit hindi sila lumayo. Si Janela ay biglang bumunot ng bote ng langis at ibinuhos sa isang ukit na sumasayaw sa padera. Napasigaw si Alondra. Ah! Pambabastos! Habang si Aling Simang naman ay hinampas ang isang sanga ng ugat gamit ang sanga ng balite na may palaspas. Tumalsik ang isa sa mga ukit at mula doon ay may lumabas na itim na usok. Ang mutyang tinatago mo, isuko mo na ngayon. Sigaw ni Lolo Tikyo. Hindi mo ito makukuha hanggat ako'y buhay pa. Tumalon si Alondra, akmang sasalakay ngunit sinalubong siya ng tungkod ni Lolo Tikyo. May nakaukit na krus at buwan yun. Tumama ito sa kanyang dibdib at napaurong siya. Sa bisa ng mga pangakong binitawan ng aking angkan, sa ngalan ng liwanag at ng sangkatauhan, bumalik ka sa anino ng kasaysayan. Sabi ni Lolo Tikyo. Nagliyab ang dulo ng tungkod at tinamaan ang dibdib ng matandang mangkukulama. Napasigaw si Alondra at unti-unting nag-iba ang anyo nito. Mula sa matandang babae, naging tila usok na humalo sa alikabok at sa huliya, nawala na parang bula. Sa gitna ng kuweba may liwanag na biglang sumilaya, isang maliit na batong mutya na kulay asula. Kinuha ito ni Lolo Tikyo at nilagay sa loob ng kahon na bakala. Sa pagbabalik nila sa barangay, ramdam ng lahat ang paggaan ng hangin. Tila may nabunot na tinik sa buong paligid. Ang mga ibon ay nagbalik sa mga puno. Ang mga bata ay muling nakakapaglaro sa daan. Simula ngayon, wala nang masamang pwersa sa paligid. Pero hindi ibig sabihin nito, itapos na ang laban. Sabi ni Lolo Tikyo habang pinagmamasdan ang langit. Lolo, paano niyo po nalalaman kung may masamang espiritu sa paligid? Tanong ni Mario. Hindi ko kailangan makita sila. Nararamdaman ko ang paligid, ang pagbigat ng lupa, ang amoy ng hangin, at ang bulong ng gabi. Lumipas ang ilang araw matapos nilang makuha ang asul na mutya mula sa kuweba ni Alondra. Tahimik ang buong barangay San Isidro. Tila muling nanumbalik ang normal na takbo ng buhay. Ngunit sa kaloob-looban ni Lolo Tikyo, may kutob siya nga meron pang nagbabadyang panganib. Isang hating gabi, habang tahimik na natutulog ang mga tao, biglang umalulong ang mga aso sa magkabilaang dulo ng barangay. Halos sabay-sabay ang tahol ng mga ito at sa pagitan ng mga to ay may mahabang ungol na tila mula sa hayop, ngunit may halong boses ng tao. Nagising si Janela sa kakaibang ingay. Sumilip siya sa bintana at sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang tatlong itim na figura na gumagala sa gitna ng daan. Mababa ang kanilang anyo, halos nakaluhod habang gumagapang. Ang mata ng isa ay tila pula, habang ang isa naman mukhang may pilas sa leeg. Nahigising, sabi ni Janela habang tinatawag si Aling Simang. Nagising din si Mario at Clara at agad na nagtipon-tipon doon sa loob ng kwarto. Mario, si Lolo Tikyo, sabi ni Aling Simang. Wala nang inaksayang oras si Mario. Lumabas siya at tumakbo papunta sa bahay ni Lolo Tikyo sa likod ng palayan. Pagdating niya roon, nakita niyang gising na ang matanda. Nakaupo sa tapat ng kanyang altar. Tila ba inaasahan na nito ang pagdating ng binata. Nararamdaman ko na may natitirang pangkat ng mga tagasunod si Alondra na hindi pa natin natutukoy. Mga aswang na ginising ng mutyang hindi naipon ng kulam. Sabi ni Lolo Tikyo. Tatlo sila, Lolo. Gumagala ngayon sa kalsada. Nakita namin mula sa bahay. Sagot ni Mario. Tumayo si Lolo Tikyo, kinuha ang kanyang tungkod, langis at isang maliit na supot na may laman ng abo. Pumunta ka sa bahay ninyo. Isara ang lahat ng pinto at bintana. Ilagay niyo sa gitna ng sala ang palaspas at ang krus na ibinigay ko. Susunod ako. Pagbalik ni Mario sa bahay, agad niyang isinagawa ang utos ni Lolo Tikyo.
Sinabihan niya si Janela at Aling Simang na ipunin si Clara sa sala. Lahat sila'y tahimik habang ang ingay sa labas ay unti-unting lumalakas. Tila may binabasag, may kinukuskus sa bubong at may impit na halakhak sa likod ng bahay. Makalipas ang ilang minuto dumating si Lolo Tikyo. Huminto siya sa tapat ng pintuan. Nilatag ang abo sa paanan ng hagdan. Saka tumingin sa paligid. Handa na kayo? Tanong niya kay Aling Simang. Opo, Lolo. Sagot naman nila. Wala kayong gagawin. Kahit anong marinig o makita nyo, huwag kayong lalabas. Biglang bumukas ang bintana sa kanan. Isang aswang ang tumalon papasok. May mahahabang buhok, matutulis ang kuko at ang katawan ay nababalot ng tuyong balat na tila natuklap. Tumayo si Janela at kinuha ang bote ng langis. Janela, wag! Sigaw ni Lolo Tikyo. Hinampas ng aswang ang lamesa. Tumilapon ang mga gamit. Lumapit ito kay Clara, ngunit mabilis na humarang si Mario. Itinutok ang tabak na nasa ilalim ng upuan. Layuan mo yung kapatid ko! Sigaw ni Mario. Tumigil ang aswang, suminghap ng malalim at napaatras. Ipinahid ni Lolo Tikyo ang langis sa kanyang palad at itinapon ito sa aswang. Napasigaw ito, umatras habang dumikit ang usok sa balat nito. Isa ka sa mga bininyagan sa gabi ng gabunan. Kilala ko ang lahi mo. Wika ni Lolo Tikyo habang inaabot ang tungkoda. Isang malakas na hampas ang pinakawala ni Lolo Tikyo. Tumama ito sa sahig at mula doon ay lumabas ang liwanag na tila apoy. Nabulag ang aswang, sumigaw at sumampa sa kisame. Biglang bumukas ang pintuan sa likod. Dalawa pang aswang ang pumasok at ang isa'y mukhang bata ngunit baluktot ang katawan at ang isa na may walang buhok at may dugo ang bunganga. Pagsama-samahin nyo man ang lakas nyo, hindi nyo matitinag ang tahanang ito. Sigaw ni Lolo Tikyo habang binibigkas ang orasyon. Umikot ang hangin sa loob ng bahay at tila nagkaroon ng alon sa gitna ng hangin. Lumutang ang palaspas at ang bote ng langis ay pumutok. Naglabas ng asul na apoy. Tumalon si Mario, sinaksak ng tabak ang isa sa mga aswang. Napasigaw ito at tila nasugatan sa unang pagkakataon. Namilipit sa sahig bago unti-unting natunaw. Si Janela naman ay kinuha ang kurus at ipinahid ito sa isa pang nilalang. Umatras ito, tumakbo palabas ng pinto. Nag-iisa na lang ang unang aswang na pumasok. Dugoan na ang balat nito. Nanginginig habang nakapulupot sa kisame. Sumuko ka na. Hindi mo na makakamit ang lakas na ibinigay ng mutya. Sigaw ni Lolo Tikyo. Hindi mo kami mauubos. Marami pa kami nagkalat sa mga bundok, sa mga bukirin, sa mga baring walang albularyo. Habang may paniniwala at pananalig, hindi kayo maghahari. Sagot ni Lolo Tikyo, saka hinampas ang nilalang sa dibdib. Isang malakas na sigaw ang pumuno sa buong kabahayan bago tuluyang naglaho ang nilalang. Tumahimik ang paligid, isa-isang nagtinginan ang mag-anak. Ligtas na tayo? Tanong ni Clara. Ngayon lang, pero hindi habang buhay. Tugon ni Lolo Tikyo habang inaayos ang kanyang tungkod. Umupo si Janela sa upuan at niyakap si Clara. Si Aling Simang ay tahimik na nagdarasal habang si Mario ay nililinis ang dugo sa tabak. Ano pang susunod, Lolo? Tanong ni Janela. Kailangan makausap ko ang ilang matatanda sa barangay. May hinala akong may taong nagpapasok ng mga nilalang dito. Hanggat hindi natin siya natutukoy, hindi matatapos ang panganib. Kinabukasan, tinipo ni Lolo Tikyo ang tatlong matanda sa barangay, sina Mang Luis, Aling Cora at Mang Isko. Sa isang maliit na kubo malapit sa Talayban, pinag-usapan nila ang sunod-sunod na insidente. Anong masasabi niyo, Luis? Tanong ni Lolo Tikyo. Ako'y may naririnig na chismis na may matandang bumalik mula sa ibang bayan. May dalang itim na lalagyan at sinabing nakakulong lang sa loob ng bahay mula sa pamilyang sinumpa dati. Teka, saan to? Tanong ni Lolo Tikyo. Sa kabilang sapa, bahay ng mga dating taga-binayaan.
Si Aling Pasing ata ang pangalan. Teka, hindi ba yun yung nawalan ng anak dahil sa sakit na hindi malunasan, tama ba? Tanong ni Mang Isko. Yan ang titignan ko mamayang gabi. Wika ni Lolo Tikyo. Pagsapit ng dilim, nagtungo si Lolo Tikyo sa lugar na tinutukoy ni Mang Luis. Sa harap ng lumang bahay, may palumpong na mataas at ang hangin ay malamig at amoy bulok na tuyong damo. Bumukas ang pinto kahit hindi niya ito hinihipo. Pasok ka, Tikyo. Isang tinig mula sa loob. Lumakad siya sa dilima, dala ang kanyang langis at tungkod. Matagal na akong hindi tinatawag sa ngalan ko. Anong pakay mo? Tanong ni Pasinga habang nakaupo sa silyang may itim na tela. Hinahanap ko ang pinanggagalingan ng sumpa sa barangay. Ikaw ang huling piraso. Tumawa si Pasinga. Hindi ako nagsimula ng lahat, pero ako ang humahawak ng huling mutya. At hindi mo na ito mababawi pa. Subukan mo kong pigilan. Sagot ni Lolo Tikyo sabay hampas ng tungkod sa may sahiga. Mula sa pinakailalim ng bahay ni Pasinga ay umangat ang alikabok na tila may kasamang usok ng nasusunog na dahon na. Kumalabog ang bubungana at nagsimulang lumiyaba ang mga lampara. Huling babala ko na, Pasing. Mariing sabi ni Lolo Tikyo habang unti-unting lumalapit sa gitna ng madilim na sala. Hindi mo ako mapipigilan, Tikyo. Wala ka ng lakas. Matanda ka na. Kuba, bulag sa isang mata. Sino maniniwala sa'yo kung mawala ka? Sagot ni Aling Pasing habang hawak ang itim na kahon sa kanyang kandungan. Mula sa loob ng kahon ay lumabas ang liwanag na tila dilaw na usok at bumalot ito sa katawan ng matanda. Unti-unti nabalutan ng makapal na anino ang kanyang braso, leeg at mga mata. Lumipad ang mga kasangkapan sa loob ng bahay. Tumilapo ng upuan sa dingding, nabasag ang bintana at bumaluktot ang pinto sa kusina. Sa ngalan ng liwanag, sa pangako ng aking angkan, hindi ka magtatagumpay. Bulalas ni Lolo Tikyo habang inilabas ang langis at inihagis ito sa direksyon ni Pasinga. Tumama ang langis sa nilalang at napasigaw si Pasinga. Ang balat niya ay nagsimulang magbitak, parang pinupunit ng apoy. Ngunit sa isang iglap mula sa ilalim ng lupa ay lumabas sa isang malaking itim na figura. Wala itong mata, may dalawang sungay sa ulo at bumuga ng makapal na usok. Tumalon ito kay Lolo Tikyo at itinulak siya sa padera. Bumagsak ang matanda, pero bago pa man siya maabot ng nilalang, itinapat niya ang kanyang tungkod at nagsalita ng dasal na mula sa kanyang dibdib. Sa liwanag ng unang araw, sa lakas ng mga ninuno, bumalik ka sa dilim. Sabi ni Lolo Tikyo. Sumabog ang puting liwanag sa gitna ng bahay. Nang humupa ang alikabok, nakita ni Mario na nakatayo sa gitna ng nasusunog na sala si Lolo Tikyo. Hawak ang itim na kahon, duguan ang ulo at humihingala. Tikyo, hindi pa huli ang lahat. Bulong ni Pasing habang nakaluhod, lumuluhang nakatingala. Patawarin ka nawa ng langit. Sagot ni Lolo Tikyo bago siya tuluyang bumagsak sa sahig kasama ang kahon. Lolo Tikyo! Sigaw ni Mario habang patakbong pumapasok. Kasunod niya sina Janela at Aling Simang, nanginginig at lumuluha. Agad nilang nilapitan si Lolo Tikyo pero wala na itong malaya. Dumudugo ang kanyang dibdib at ang isang kamay ay mahigpit pa rin nakahawak sa kahon. Lolo, huwag po! Gising po kayo! Uminit ang luha ni Janela sa kanyang pisngi. Bayani! Bulong ni Aling Simang habang tahimik na lumuluhod sa tabi ni Lolo Tikyo. Isinara ni Mario ang kahon at dinala nila ang katawan ng matanda palabas ng nasusunog na bahay ni Pasinga. Doon nila natagpuan ang katawan ni Pasinga. Wala ng buhay, nakatingin sa langit, tila humihingi ng tawad bago pumanaw. Isang linggo ang lumipas. Buong barangay ng San Isidro ay nakaputi. Sa gitna ng maliit na bakuran sa tabi ng ilog, inilibing si Lolo Tikyo. Ang kanyang tungkod ay itinayo sa tabi ng kanyang puntod at ang mutya ay ibinaon kasama ng kanyang katawan.
Naglingkod siya sa atin ng buong puso. Tahimik, matapang, walang kapalit. Sabi ni Aling Simang habang pinupunasan ng kanyang luha. Wala nang papalit sa kanya. Dagdag ni Janela habang hawak si Clara sa kanyang kamay. Tahimik na dumaloy ang ilog, parang binubulong ang pangalan ng matanda. Hindi lahat ng may kapansanan ay mahina. Hindi lahat ng matanda ay dapat baliwalain. Si Lolo Tikyo sa kabila ng kanyang edad, pagkakuba at pagiging bulag sa isang mata ay nagsilbing haligi ng lakas, tapang at pag-asa sa kanilang barangay. Sa panahong pinabalot ng kadiliman ang paligid, isa lang ang kailangan, ang taong hindi susuko kahit siya lang ang natitirang nakatindig. Sa buhay may mga taong handang magsakripisyo para sa kapakanan ng iba. Hindi sila sumisikat, hindi sila naghahanap ng papuri, pero sa bandang huli, sila ang tunay na bayani. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, pag-like, share at comment na rin po. Maraming salamat.